So, Happy Lord's Day po sa bawat isa na narito. Ganun din po sa ating mga kapatid na nasa live streaming. So, ang lahat po ay aking inaanyayahan upang magbasa po tayo ng ating statement of faith. Ito po ay ating i-declare na may pananampalataya. So, alternate po tayo. Ako po ang babasa sa naniniwala na ang muling pagbabalik ni Jesucristo ay hayagan, nalalapit na at ito ay panahon bago maganap ang milenyo. Naniniwala na ang impyerno ay tunay na lugar ng kapansanan. Hindi walang hanggang na maninirahan at mamumuhay ng maligaya magpakailanman. Kautusan ng Diyos. O sige po, tayo po ay manatiling nakatayo, tayo po ay magpapasalamat at tayo po ay magpapasimula sa ating prayer. Opening prayer po, idulog natin at magpasalamat tayo sa ating Diyos sa lahat ng tagumpay ng buhay na nating naranasan sa ating buhay. Sige po mga kapatid, ibigay nyo yung best na pananalangin sa ating Panginoon. Tulad ng sinabi ni Pastor Ding last po ng revival, dapat yung ating pagpapasalamat at pananalangin sa ating Diyos, nandun yung para kang nanganganak, di ba? Yung napipil mo, yung dinodro mo talaga yung heart mo sa Kanya upang marinig tayo at yung atensyon ng Diyos maibigay sa atin. Di ba po? Sige po, pasalamatan natin ang ating Panginoong Yesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, marami pong salamat sa iyo. Maraming salamat sapagkat ang bawat isa ay nananatili po, Panginoon, na nakasandig sa iyo at naniniwala. Salamat po sa pag-asang inilagay mo po sa aming puso. Sapagkat sa mga salitang iyong ibinigay, nakatumbas ng aming pananampalataya, Panginoon, sabi mo, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Anumang kalagayan ng sitwasyon ng buhay ng bawat isa, hindi mo siya iiwan kung patuloy kaming mananampalataya sa iyong mga pangako, Panginoon. Maraming salamat sa banal na Espiritu. Alam ko, Panginoon Diyos, narito siya sa kalagitnaan. Wine-welcome namin siya dito sa kalagitnaan upang ang iyong mga salita na aming maririnig, Panginoon, ay maunawaan namin ng lubusan. Marami pong salamat sa katagumpayan ng buhay. Sa buong isang linggo, naroon ka, Panginoon. Lahat ng aming mga pangangailangan, pinoprovide mo. Lahat ng aming mga petisyon, tinutugon mo. Panginoon Diyos, salamat po. Sapagkat sa paggising namin sa bawat umaga, may brand new day, Panginoon Diyos, na kung saan ang mga pangako mo ang aming pangahawakan. Sabi mo, Panginoon, kung kami ay susunod sa iyong mga pangako, pagpapalain mo kami. Mangunguna yung pagpapala, Panginoon, kaysa kami ang humahabol sa pagpapala, Panginoon. Marami pong salamat, O Lord God, ang presensya ng bawat isa na narito, Panginoon Diyos, upang kami ay magpuri, magbigay ng pasasalamat at magbigay ng kaluguran sa iyo, O Lord God. Napakabuti mo po sa amin. Sa bawat sakit na naranasan, ito man ay physical, ito man ay emotional, Panginoon Diyos, patuloy mo kaming pinapagaling sapagkat ang iyong pangako, Panginoon Diyos, ang aming pinanghawakan na dahil sa iyong mga latay, sugat, lahat po ng mga sakit at karamdaman ay iyon nang pinagaling, Panginoon
napagtagumpayan mo, Panginoon Diyos, doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya anuman pong sitwasyon na aming kakaharapin, amin pong ibibigay sa iyo, Panginoon. Amin pong idudulog to sa iyo at naniniwala kami, mapagtatagumpayan namin ito, O Lord God. Lord, masyado na pong magulo ang mundo. Marami na pong mga nagbibigay sa amin ng fear. Subalit dahil sa iyo, Panginoon Diyos, patuloy kaming tumatayo. Salamat po, Panginoon Diyos, sapagkat tinuruan mo kami kung paano mamuhay with wisdom, O Lord God. Lagi kami lumuluhod sa iyo. Teach us to live with wisdom, O Lord God. Upang anuman po ang aming kakaharapin, malinaw namin itong mabasa. Marami pong salamat, O Lord God. Ikaw po ang aming pasasalamatan. Ikaw ang aming papupurihan. Ikaw ang aming dadakilain, Panginoon Diyos. Lord, hayaan mo po sa aming pagsamba, sa aming pagsayaw, pagpalakpak. Lord God, ikaw ay malugod. Amin pong binibigay sa iyo, Panginoon Diyos, ang oras na ito. At hayaan mo, Panginoon Diyos, ang mga music team, Panginoon Diyos, ang masaganang anointing, padaluyin mo po sa kanila, O Lord God. Maihatid kami, Panginoon Diyos, sa sukdulan ng pagpupuri sa iyo, Lord God. Marami pong salamat. At amin pong idinadalangin sa iyo ang maghahayag ng iyong salita, ang magtuturo at mag-share ng iyong mga salita, Panginoon, na si Ate Sol. Ang dalangin namin sa iyo, sa kanyang buhay, Panginoon Diyos, ikaw po ang humipo sa kanyang mga labi at ang mga salita mo lamang na kanyang mabibigkas at may share ay pawang galing sa iyo, Lord God. Ang karunungan at ang katalinuhan ipadaloy mo sa kanyang buhay habang siya ay nagtuturo sa amin, Panginoon Diyos. Alam ko, Panginoon Diyos, binigay mo ang salita sa kanya upang ang makakarinig nito ay tumatag ang pananampalataya at maging malinaw ang pag-iisip sa bawat haharapin namin. Lord, ikaw po ang magpala sa kanya sa bawat salitang kanyang bibigkasin. Ito'y buhay na nanggagaling sa iyo. At ang dalangin ko sa kanya, Panginoon Diyos, ang masaganang anointing, padaluin mo sa kanya. Pagpalain mo siya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, kasama ng kanyang buong pamilya, ng kanyang buong sambahayan. At ang congregation na ito, Panginoon Diyos, mararanasan namin ang pagsama ng banal na Espiritu na siyang kikilos sa kalagitnaan upang kami ay mahihatid sa sukdulan ng pagpupuri sa iyo, Panginoon Diyos. Hayaan mo ang mga kapatid namin sa live streaming, maramdaman din nila ang pagkilos ng banal na Espiritu, O Lord God. At ang bawat isa nagpapalakpak at magpupuri sa iyo, Panginoon, damang-dama ang pagsama mo sa amin. Lord, anuman po ang ini-inject ng kaaway sa oras na ito, ay aming isinasaway sa pangalan ng Panginoong Jesus. Wala siyang karapatang mag-distract, wala siyang karapatang magsira ng aming pagpupuri sa iyo, Panginoon Diyos. Kaya hayaan mo, Panginoon Diyos, ang oras na ito, ang araw na ito, ikaw lang ang malugod, ikaw lang ang sambahin, ikaw lang ang itaas, saan man sulok ng mundo. Kaya ang lahat ng mga kapatid ko na narito, Panginoon Diyos, ikaw ang magbuhos ng ikaw ang magbuhos ng pag-ibig sa kanilang buhay, ikaw ang magbuhos sa kanila ng masaganang kaunawaan at kaintindihan sa mga pagsang aming pag-aaralan. Sa iyong papuri, sa iyong pagsamba, sa iyong pagdakila sa aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Happy Lord's Day po sa bawat isa sa atin. Pwede po bang palakpakan natin ng malakas ang ating Diyos na buhay ngayong araw na ito? And also, binabati din po namin lahat ng mga nanonood via live streaming. So ngayong umaga po ba ang bawat isa ay masaya na magpupuri sa ating Panginoon? Amen. Kung masaya po ang bawat isa, pwede po bang i-extend natin yung kasiyahan natin by greeting each other? Pwede po bang batiin niyo yung mga katabi niyo ng Happy Lord's Day? Happy Lord's Day. Ayan. So ngayong umaga, patuloy po tayo magbibigay ng papuri, pagsamba at pagluwalhati sa Panginoon. Malayo po tayong pumalakpak, malayo po tayong umawit, at malayo din po tayong sumayaw sa ating Panginoon. May kalayaan tayong magpuri sa ating Panginoon ngayong umaga. Amen?
naming inaalay. Hallelujah. Patuloy ba, pwede po ba ulit nating palakpakan ng ating Diyos? Yan, sa mga oras na ito, let us offer our worship unto Him. Patuloy po tayo na magpasalamat sa ating Panginoon sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin.
So habang po tayo, sige po, pwede po na tayo umupo. Habang po nagre-ready tayo ng ating mga tithes and offering, ito po yung ating announcement. Full Life Community Center International Church announcement. Family altar any day. Revival service every first Friday. Visita Iglesia every second and fourth Wednesday. Corporate prayer meeting every third Wednesday. General family altar via Zoom every fifth Wednesday. Family day every first Sunday. Children's department Sunday school every Sunday. Women empowerment service every second Sunday. Youth empowerment service every fourth Sunday. Holy Ghost night worship every last Saturday. Project Haggai. To support what God is doing through Full Life, you may give through the Development Bank of the Philippines with the account name Full Life Community Center International Inc. You may also reach us through our Full Life Community Center Facebook page. You can subscribe to Full Life YouTube channel for replays of our live stream. So kung ready na ang ating mga tithes and offering, ating pong ipagpanalangin to bago natin ihulog sa ating mga boxes. Yung pong malaki ay para po sa tithes, then yung pong maliit ay para po sa mga prayer requests niyo. Sige po, tayo po ay magpasalamat. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa mga biyayang aming natanggap sa iyo. Salamat po sa lahat ng blessing at provision na aming naranasan. Lord, patunay po na ang pagpapractice namin ng pagbabalik ng kaloob sa iyo ay pagsunod, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon Diyos, na pangako mo po sa iyong mga salita. Kung ibibigay namin ang aming mga ikasampu o tithes, pagpapalain mo kami at bubuksan mo po, Panginoon Diyos, ang durungawan ng langit at ibubuhos mo po ang masaganang pagpapala na walang sukat paglagyan. At sasawayin mo, Panginoon Diyos, ang mga salot na nagiging sanhi ng aming mga problema. Salamat po, Panginoon Diyos, sapagkat meron kaming panghahawakan at ito ay susi din po, Panginoon, upang ang mga pangangailangan ng aming po iglesia ay matupad. Nawa, Panginoon Diyos, anuman ang dalangin ng aking mga kapatid, ito may trabaho, ito man ay solusyon sa problema, ipagkaloob mo, Panginoon Diyos. At maging ang mga mag-aaral, Panginoon Diyos, na matuto sila, Panginoon, na magbigay ng ikasampu nila, Panginoon, sa iyo. Salamat po sapagkat tinuruan mo kami kung paano kami pagpalain. Nawa ang mga tithes and offering na ito ay magamit sa ikalalago at ikagaganda pa, Panginoon Diyos, ng iyong kingdom, Panginoon. Maraming pong salamat at Panginoon Diyos, kami po ay nagbabalik ng masigla at masaya sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pwede na po tayo magbigay ng ating mga tithes and offering. Magandang umaga po sa bawat isa. Happy Lord's Day po. At ganoon din po yung mga nasa live streaming. Happy Lord's Day po sa bawat isa sa atin. Tayo po ngayon ang magkakasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat si Pastor Ding po ay nasa Joshua family sa Santa Rosa. Kaya salamat sa Panginoon sa araw na ito na ako po ay na binigyan ng pagkakataon muli na makapagbahagi ng salita ng Diyos. At sa lahat po ng mga nasa live streaming, mga kapatid natin na nanonood ngayon, mga taga Santa Rosa, taga Quezon, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, Happy Lord's Day po sa ating lahat. At tayo po muna ay mananalangin bago po tayo magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sige po, let's pray. Aming Diyos, Ama na dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, O Diyos, sapagkat sa araw na ito, kami ay pinagpala mo na kami ngayon ay malayang makakapag-aral ng iyong mga salita. Nagpapasalamat kami na kami ay narito at merong malinaw na kaisipan,
at may handang puso na tumanggap ng iyong mga salita. Ang dalangin ko po, O Diyos, na ikaw po ang manguna sa akin, banal na Espiritu, pangunahan mo po ako at tulungan mo po ako, maipahayag ko ng buong linaw ang mga salita mong inilagay mo po sa aking puso. At ganoon din, dalangin ko sa bawat mga makakapakinig na mga narito, ganoon din sa mga nasa live streaming. Ikaw po ang lubos na magpapaunawa rin sa mga salita mong aming pong mapag-aaralan ngayon. At nagpapasalamat po ako sa iyo, O Diyos, dahil ikaw ay tapat at mabuti sa bawat isa sa amin. Muli, Ama, ito po ang aking panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang aking pong ibabahagi, ang pamagat po ay nakapalaw pa rin po sa team natin na Soar High. At ang pamagat po ay Pursue Obedience. Bago po tayo magpatuloy din dito, balikan po natin yung tinuro po ni Pastor Ding nung nakaraan. Ang topic po ay Strive for Excellence. Ito po yung ating pagpupursigihan na mamuhay tayo sa excellence bilang bilang mga anak ng Diyos. Sapagkat tayo bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo mga ordinary. Anak nga po ng Diyos. Kung anak tayo ni Mang Juan, ordinary tayo. Pag anak tayo ng presidente, medyo hindi na ordinaryo. Pero pag anak tayo ng Diyos, hindi talaga ordinaryo. Kaya bilang mga anak ng Diyos, ito yung kailangan nating ipursige. At ano po yung nakapaloob doon sa Strive for Excellence? Merong commitment to excellence. Ito po yung points na tinuro ni Pastor Ding, 2 bagay, breeds character, at saka become stronger. Ito po yung patuloy na dapat maganap sa ating pong buhay bilang mga anak ng Diyos. Kaya dito naman po sa pagbabahagi ko po ng salita ng Diyos, gusto ko lang uli na i-share yung kasabihan na sa pakikinig ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay ipinapangaral para ang mga liko ay maging tuwid at ang mga tuwid ay hindi maging liko. Kaya yan po yung mahalagang bagay na dapat ay ito yung maging way para tanggapin natin ang salita ng Diyos. Sige po, basahin po natin ang ating pong pag-aaralan sa Pilipos chapter 2, verse 12 hanggang 13. Pursue obedience po, ibig sabihin, pagbutihin o kaya pagpursigihan natin ang pagsunod sa Diyos. Sige po, sa English po muna at babasahin ko rin po sa Tagalog. Ang sabi po dito sa English, "Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you, both to will and to do for His good pleasure." Sa Tagalog po, sabi dito verse 12, "Kaya nga mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban." Dito po sa ating pong pag-aaralan, ang layunin natin sa pag-aaral ngayon, to strive for obedience with every effort. Mahalaga po talaga ang obedience. At ito ay kailangan nating pagpursigihan na gawin bilang mga anak ng Diyos. Ito pong ating pong binasa, ito ay sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Pablo po ang nagtatag ng iglesyang ito. At maganda po ang katangian ng church ng Pilipos. Base po doon sa sinasabi dito sa Biblia na ang church ng Pilipos ay very supportive sa ministry ni Pablo.
Sinuportahan nila si Pablo financially and emotionally. At very generous po sila. Sila ay tumutulong hindi lang doon sa iglesia nila, kundi maging sa ibang mga churches. Nagsusupport po sila. Kaya ang iglesia po ng Pilipos ay isang magandang modelo ng Christian community. At ito pong sulat ni Pablo na ating pong binabasa ngayon, ito po ay para rin sa atin sa panahon natin ngayon. Sapagkat tayo rin po ay mga anak ng Diyos. Tayo rin po ay mga mananampalataya ng Panginoong Yesus. Kaya dito po sa akin pong ibabahagi, merong aspect po tayo na pag-aaralan, 2 aspect of pursuing obedience. Sige po, ano po ito? Una po, aspect of pursuing obedience. Number 1, pursue obedience faithfully. Sa verse 12 po, ang sabi dito, "Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence." Sa Tagalog, kaya nga mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Ito pong sinasabi dito ni Pablo ay in-encourage niya yung mga taga-Pilipos sapagkat nung time na iyon, si Pablo po ay nakakulong. Bakit po ba si Pablo nakakulong? Nakulong siya hindi dahil sa gumawa siya ng krimen, kundi nakulong siya dahil sa pagsunod at paglilingkod niya sa Panginoong Hesus. Kaya sinasabi niya dito, ang sulat niya doon sa mga kapatiran na sila ay magpatuloy sa pagsunod sa Diyos. Kahit hindi na siya kasama. Mas lalo daw na sumunod sila kahit na hindi na nila kasama si Pablo. Kaya itong sinabi niya po, meron siyang gustong ipaunawa sa kanila. Bakit kailangan nilang mas lalong sumunod faithfully sa Diyos? At ito yung sinabi niya dito sa verse 4. Yung ginawa ng Panginoong Hesus na kung saan ito yung kanilang maging panuntunan ng kanilang pagsunod faithfully sa Diyos. Ito po yung sinasabi dito. Sabi niya, pinaalala niya yung ginawa ng Panginoon. Ang sabi po dito, verse 5. Pilipos chapter 2, verse 5 hanggang 10. Sabi dito, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat, ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. Ito yung gustong ipaabot ni Pablo sa mga taga-Pilipos kung bakit sinasabi niya na mas lalong pagbutihin nila ang pagsunod sa Panginoon. Sapagkat may ipinakitang halimbawa ng pagsunod ng may katapatan, sino po? Ang Panginoong Hesus. Nasa kanilang pagsunod, faithfully, katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus, ay hindi nawala ng kabuluhan. Bakit? Ano po ba ang sabi dito sa verse 9? Kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ibig sabihin, after na magawa niya yung ipinagagawa sa kanya ng Diyos na Ama, bumalik na siya sa langit at binigyan siya ng karangalan. Sa panahon na ito, ang Panginoong Hesus ay nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Siya ngayon ay hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Di po ba?
Kaya ito yung ibig ipakita ni Pablo sa mga taga-Pilipos na kahit wala na siya, kailangan magpatuloy sila ng pagbutihin pa nila ng mas lalo yung kanilang pagsunod sapagkat hindi iyon mawawala ng kabuluhan. Katulad ng nangyari sa Panginoong Hesus, hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang ginawang sakripisyo. Di po ba? Ano po ba ang isinakripisyo niya? Siya ay Diyos, bumaba sa lupa, hinubad ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Ibig sabihin, hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan. Hindi siya namuhay bilang hari dito sa lupa. Namuhay siya bilang tao. At ano pa ang sabi dito? Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Yan yung magandang halimbawa na gustong ipaintindi ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Kaya niya sinabing, but now much more in my absence. Na sinasabi niya, sumunod kayo kahit wala ako. Di po ba? Kaya nga po, ito yung nais din ni Pablo na maintindihan ang bawat isa sa atin. Na tayo bilang mga Kristiyano sa panahon ngayon, susunod ba tayo dahil nandyan si pastor, dahil nandyan si sister, dahil nandyan yung ating mga mahal sa buhay? Pag wala na sila, susunod pa rin ba tayo faithfully sa Diyos? Yan yung gustong ipakita dito ni Pablo na wag bumasi tayo sa tao. Yung pagsunod natin ay wag nating ibasi sa kanila, kundi ibasi natin sa magandang halimbawa na pinakita ng Panginoong Hesus. Amen? Sige, basahin po natin ito, yung pagiging model ng Panginoong Hesus sa pagiging matapat niyang pagsunod sa Ama habang siya'y narito pa sa lupa. Sige po, model of faithful obedience to God ng ating Panginoong Hesus. Number 1, sabi dito, Jesus Christ faithfully obey God until death. Ito na nga po yung binasa natin. Ang sabi dito, na bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. O diba? Until death, hanggang kamatayan. Naging tapat siya sa kanyang pinapagawa sa kanya ng Ama. Diba? Ang ipinapagawa sa kanya, iligtas niya yung sangkatauhan. At hindi madali yung paraan ng pagliligtas. Ang paraan ay ang kanyang buhay ay ipapako. Mahirap talaga yon. Mahirap maging tapat sa panahon na ang katumbas na ay ang iyong buhay. Di po ba? Kaya nga po, ito yung magandang halimbawa na gustong ipakita ni Pablo sa mga taga-Pilipos at ganoon din sa atin, sa panahon natin ngayon. Pangalawang bagay, ano pa yung magandang modelong pinakita ng Panginoong Hesus? Jesus Christ faithfully obey God even in times of sufferings. Ayan, ito po sa Lucas chapter 22, verse 42. Ito po ay panalangin ng Panginoong Hesus na kung saan ito yung panahon na malapit na siyang hulihin. Alam niya na pag hinuli siya, umpisa na ang pahirap hanggang sa siya ay ipako sa krus. Kaya siya ay nanalangin sa Ama. Ang sabi niya dito, Ama, kung maaari, alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Ganun pa man, sabi niya, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Kaya ibig sabihin, kahit na dito sa suffering na pagdadaanan niya, naging tapat pa rin siya sa Diyos, na tapat niya pa rin gagampanan yon. Di po ba? Bilang tao, nag-pray siya noon. Siyempre, sino bang tao ang gustong makaranas na pahirapan, ipako sa krus? Walang taong gustong ganon. Kaya nung panahon na yon, bilang tao, ang Panginoong Hesus,
Nag-pray siya na, kung maaari, Lord, wag kong maranasan to. Ganon ang panalangin niya. At matinding panalangin. Dahil sinasabi doon, pag binasa natin, yung pawis niya ng pagpipray sa Panginoon, parang mga butil daw ng dugo na umaagos. Ibig sabihin, butil-butil. Na naiisip niya palang yung suffering na yon, grabe na. Ganon. Kaya ang Panginoong Yesus talagang naging tapat siya sa kanyang purpose. Bakit siya bumaba dito sa lupa? Ito yung nais ni Pablo na ipaintindi sa mga taga-Pilipos. Yung pagiging halimbawa ng Panginoong Yesus na kahit na dumating man sa mga may hirap na pagsubok ng buhay, suffering, maging tapat pa rin kayong sumunod sa Diyos. Pangatlo po, Jesus Christ faithfully obey God even in times of temptation. Yan talaga yung mga kalaban ng pagiging tapat ng isang Kristiyano sa pagsunod sa Panginoon. Una, yung kamatayan. Wala naman tayo ditong ganon, di po ba? Sa ibang bansa, meron. Pinapatay po ang mga Kristiyano. Sa Nigeria. Sa atin, hindi. Mapalad tayo. Pangalawa, suffering. Pangatlo, temptation. Sa panahon ng temptation, ang Panginoong Yesus ay hindi nagkasala. Sinubok siya ng dyablo. Panahon ito na siya ay nagpa-fasting. Mahina ang katawan. Kaya doon siya tinukso ng dyablo sa tatlong aspeto ng kanyang buhay. Una, needs. Pagkain, tinukso siya ng dyablo doon. Sinasabi sa kanya na yung tinapay, yung bato gawin niyang tinapay. Hindi siya na-tempt. Pangalawa, tinukso siya sa karangyaan ng daigdig, ibibigay sa kanya. Tinukso siya na siya ay ibibigay ang lahat ng magagandang bagay, kayamanan, sambahin lang niya ang dyablo. Pero hindi siya na-tempt. At ito rin yung mga pagdadaanan natin bilang mga Kristiyano. Ano ang gagawin natin sa panahon na ganito ang ating sitwasyon? Kaya ipinaintindi ni Pablo sa mga taga-Pilipos na kahit wala na ako, kahit walang nag-i-encourage sa inyo, ang ginawa ng Panginoong Yesus ang gawin niyong encouragement. Di po ba? Kasi talagang hindi habang panahon kasama natin ang pastor. Hindi habang panahon kasama natin yung mga mahal sa buhay natin na laging nag-i-encourage sa atin. Hindi habang panahon makikita natin na maganda ang kalagayan ng church. May panahon na may kaguluhan sa church. Ano ang gagawin natin? Kapag nagduda na tayo, magiging tapat pa rin ba tayo na susunod sa Panginoon? At marami pang mga bagay po, araw-araw, na may encounter tayo para subukin yung ating katapatan sa Diyos. Yan. Kaya dito sinasabi ni Pablo, therefore, my beloved, as you always obeyed, not as in my presence only, but now, much more in my absence. Kaya ito rin po yung dapat mangyari sa atin. Na tayo po bilang mga Kristiyano, dadaan talaga tayo sa iba't ibang pagsubok. Hindi natin yan may iwasan. Ngayon, yung faithful obedience, ipinakita ng Panginoong Yesus na dapat nating tularan. Kaya ito yung pagpupursugihan natin. Kaya nga po, ang point number 1 natin, pursue obedience faithfully. Kung ito ay ginagawa na natin, praise God. Ipagpatuloy lang po natin at pagbutihin. Pero kung hindi natin nagagawa, pagsikapan natin, magpursige tayo. Pursue obedience faithfully. Binibigyan pa tayo ng Diyos ng panahon para ito ay gawin. Sapagkat hindi po ito mawawala ng kabuluhan. Kung paanong ang Panginoong Yesus, na-overcome niya, tayo rin ma-overcome natin. Magagawa rin nating paglingkuran ang Diyos faithfully. Kaya bilang mga Kristiyano, we must also live in faithful obedience to God.
Sa panahon ng sufferings, sa panahon ng temptation, life and death situation, pagpursigihan natin na maging tapat pa rin tayo sa Diyos. Huwag tayong mahulog dun. Halimbawa, ito po kasi ang nangyayari. Sa sufferings, ano po ang mga nakapaloob dyan? Karamdaman, kahirapan, yung hindi ka, walang nagmamahal sa'yo, yung nakakaranas ka ng discrimination, yung nakakaranas ka ng partiality, yan. Hindi nawawala po yan. Na para, di ba, sa pamilya, minsan parang ikaw yung kawawa. Nung ikay maging born again, lalo kang kinawawa. Di ba? Di po ba? Ganyan. Ano ang gagawin natin? Magiging tapat pa rin ba tayong susunod sa Diyos? Or maguguluhan tayo? Iisipin natin, bakit ganon? Kristiyano ako pero ganito ang nararanasan ko. Hindi ko natatanggap yung hinihingi ko. Ayan, hindi ako gumagaling. Hindi ako nakakaalis sa kahirapan. Ayan. Bakit ganon? May mga hindi tamang mga ginagawa sa akin. O, di po ba? Ano ang gagawin natin? Maging tapat pa rin ba tayong susunod sa Diyos at magpapatuloy? Or, unti-unti na tayong magkakaroon ng negative na kaisipan. At yung negative na yon, yun na ang magpapatakbo sa'yo. O, di po ba? Yan po. Magpupursigi pa rin ba tayo? Sa panahon na yon, mga kapatid, kapag nakakaranas tayo ng suffering, ang Holy Spirit po ay nandun. Ang Holy Spirit ay nandyan. Kung halimbawa, sa panahon ng suffering, feeling natin, pakiramdam natin, nag-iisa na lang tayo. Walang tumutulong, walang nagmamahal, walang nagmamalasakit. Lagi po nating tatandaan na hindi tayo nag-iisa. Nandyan ang mga kapatiran, nandyan ang ating pastor, or kung wala man sila, may number 1 na laging nandyan. Sino po yun? Ang banal na Espiritu. Pag sinabi natin, paano hindi naman siya nakikita? Hindi naman siya nakikita. Opo, hindi siya nakikita pero siya ay may kapangyarihan, makapangyarihan. Kaya niyang liwanagan ang isip natin. Kaya niyang baguhin ang mga emosyon natin na mali. Kaya niya tayong i-comfort. O di po ba? Kakayahan yon na minsan hindi kayang ibigay ng mga tao. Kaya niya tayong bigyan ng kapayapaan na minsan hindi natin makuha dito sa daigdig na magmumula lang sa banal na Espiritu. O di po ba? Yan ang problema ng maraming tao ngayon, walang kapayapaan. Pero tayo, kasama natin yung tagapagbigay ng kapayapaan. O di po ba? Kaya wala tayong dahilan para ma-discourage. Kausapin lang po natin lagi ang Holy Spirit sapagkat siya ay nandyan 24 hours a day. 24/7. Yun, i-develop po natin ang ating relasyon sa Kanya, kilalanin natin siya ng mabuti. Sapagkat totoo po na kapag nagtiwala tayo sa Kanya, walang pwedeng mag-discourage sa atin. Kasi siya mismo, halimbawa, grabe ang sama. Halimbawa, nakakaramdam ka ng sama ng loob, grabing sakit ng kalooban, mag-pray lang po tayo sa Kanya. Talagang parang magic. Nawawala siya. Kaya ba ng tao yun? Minsan, hindi naman kaya ng taong gawin yun. Na kapag ikaw ay sakit na, magpa-counsel ka. Saglit lang yung effect, pero babalik na naman yon. Babalik na naman yung magulong isip natin. Pero ang Holy Spirit, kapag siya ay nag-minister sa atin, talagang parang magic. Parang magic yung mangyayari sa atin.
na hindi mo namamalayan, wala na pala akong galit. Di po ba? Yung galit, ang hirap pong mawala yan. Kasi ang galit po ay espiritu. Kaya ba nating palayasin ang espiritu? Di po ba? Ang hirap palayasin ng espiritu. Espiritu ng galit, kung wala kang authority, hindi yan lalayas. Sino ang pwedeng magpalayas nun? Ang mga anak ng Diyos. Kaya tayo, talagang nasa sa atin na ang lahat para makalaya sa anumang mga impluensya at gawa ng kaaway. Kaya ibig sabihin, sa panahon ng sufferings, may mga dulot kasi yan sa buhay natin, sufferings, yung mga painful na nararamdaman, yung kagulumihanan ng isip, yung kabigatan ng nararamdaman, yan ang mga dulot niyan, pagdududa. Sa panahon po niyan, ang Holy Spirit po ay nandyan palagi para tulungan tayo. Kaya ibig sabihin, kayang-kaya natin yang mapagtagumpayan. Magagawa pa rin nating sumunod sa Panginoon faithfully kasi tinutulungan niya tayo. Nasa sa atin lang din po talaga. Pangalawa po, sa temptation, ang temptation ay nandyan palagi. Araw-araw, iba't ibang klase ng temptation, nandyan. At ang Holy Spirit ay lagi pong nagpapaalala. Bago tayo makagawa ng kasalanan, nagpaalala na siya. Ngayon, kung tayo ay magsusulong ng faithful obedience to God, hindi tayo matutokso. Hindi tayo matitempt. Hindi tayo madadala. Kaya ibig sabihin, kahit dumaan man tayo sa mga temptation, kapag meron tayong malakas na will para magpakatapat sa Diyos, hindi niya tayo kayang impluensyahan. Di po ba? Pangatlo po, yung mga napagdadaanan ng mga tao, yung life and death situation, mahirap po ito. At mapalad tayo dito sa Pilipinas na hindi naman tayo nakakaranas nito. Pero sa ibang bansa, sa Nigeria, ang mga Kristiyano po doon, minamasaker yung mga church. Pinapatay. Mapalad tayo na hindi tayo nakakaranas nito. Yan po yung mga pagdadaanan natin, mga kapatid. Na kung tayo ay wala tayong alam sa salita ng Diyos, talagang after na tayo ay kumilala sa Panginoon, after nating maligtas, kapag hindi tayo nagpursigi na matutunan na sumunod sa Diyos, faithfully, talagang hindi natin magagawang magpatuloy. Sapagkat yan po yung kakaharapin natin. Marami yan. Marami po yan. Kaya sa panahon ng kahirapan, kasalatan, hindi po dapat ito yung makaapekto sa atin. Bagkus, tayo po ay lalo pang magpursige na na sumunod sa Panginoon. Magpakatapat po tayo. At hindi po yan mawawala ng kabuluhan. Malinaw na sinasabi ng Biblia na ang manatiling tapat hanggang wakas, di po ba? May pangako ang Diyos, maliligtas. Kailangan talaga ang katapatan, mga kapatid. At ito yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos at para na rin sa atin sa panahon ngayon. Kaya pursuing faithful obedience ay mangyayari ito hindi dahil po sa sarili nating kakayahan. Hindi natin ito magagawa sa sarili nating kakayahan, kundi magagawa natin ito dahil sa tulong ng Diyos. At ito nga po yung binasa natin dito sa ating pinaka-verse na pinag-aaralan, doon sa verse 13. Ang sabi po dito, sabi dito, for it is God who works in you, both to will and to do for His good pleasure. Sa ibang translation po, dito, malinaw po ito. Ang sabi po dito,
Amplified Bible, sabi dito, not in your own strength, for it is God who is all the while effectually at work in you. Diba? Energizing and creating in you the power and desire. Ibig sabihin, ang Diyos pa rin talaga ang gumagawa at tumutulong sa atin para maisagawa natin yung pagsunod ng may katapatan. Sabi, both to will and to work for His good pleasure and satisfaction and delight. Kaya malinaw po na sinasabi dito ni Pablo sa mga taga-Pilipos na kaya nyo. Kahit wala ako, God is with you, working in you. O di po ba? Higit pa nga kay Pablo yung kasama nila. Sino ang kasama nila? Ang Diyos. Sabi ni Pablo, God is working in you. O di po ba? Kaya, ibig sabihin, makakaya nila. Kahit wala na si Pablo, nakakulong na, kaya nila. Dahil God is working in you. O di po ba? Ganon din po sa atin. Sa panahon natin ngayon, God is working in me, God is working in you, God is working in you, God is working in us. Yan po ang malinaw. Kaya, ibig sabihin, napakabuti ng Diyos, di po ba? Niligtas na tayo, pagkatapos niya tayong iligtas, nagpadala siya ng tutulong sa atin. Sino po yun? Ang banal na Espiritu. Talagang ma-appreciate natin ang kabutihan talaga ng Diyos sa atin. Patunay na ayaw ng Diyos na ang sino man sa atin ay mapahamak. Kaya nga po, kapag napahamak ang isang tao, hindi kasi siya nag-participate. Ayaw niyang makipagtulungan sa Diyos. Nag-work siya sa atin, tayo naman ayaw nating mag-work. Parang ganun po. Siya lang yung work ng work sa buhay natin, tapos tayo, ayaw natin. Di po ba? Kaya, pag napahamak siya, wala siyang may dadahilan sa Diyos. Lahat ng bagay ay ginawa na ng Diyos. Kaya yan po yung una nating aspect of pursuing obedience. Pangalawa po ay, number 2, pursue obedience with fear. Ang sabi po dito sa verse 12, work out your salvation with fear and trembling. Ayan. Bigyan muna natin po ng paliwanag yung work out your salvation. Ano pang ibig sabihin ng work out your salvation? Ang sabi po dito, means walk in and live out our new saved nature. So ayan, ibig sabihin po, tayo ay ligtas na. Ligtas na po tayo, tinanggap na natin ang pagliligtas ng Panginoong Yesus. After nating maligtas, hindi pwedeng wala na tayong gagawin. Ito po ang sinasabi ni Pablo, work out your salvation. Ibig sabihin, ano po ang i-work out natin? Ano po yung pagpupursigihan natin? Maipamuhay yung klase ng buhay na ligtas na. Ayan. Niligtas na tayo. Ang ipapamuhay natin ay hindi buhay na yung dati nating klaseng buhay. Kundi yung bago na. Kasi binigyan na tayo ng bagong buhay. Bagong buhay na ang ibinigay sa atin ng Diyos. Inalis na tayo doon sa dating buhay na napapahamak. Iniligtas na tayo at eto na tayo ngayon. Ngayon, kailangan nating i-work out yun. Kasi, ganito po yan. Di may bago na tayong buhay. Ang Diyos ang gumawa nun, hindi naman natin nakita kung paano. Pero may bago na tayong buhay. Sa tingin ng Diyos, bago na tayo. Yung dati nating buhay, nakikipaglaban yan sa yung bagong buhay at dating buhay, naglalaban yan.
Ngayon, ang kailangan nating gawin, labanan yon. Ang kailangan nating ipamuhay, yung bagong pagkatao. Anong klaseng pagkatao yon? Pagkatao na ayon sa wangis ng Diyos. Ano po ba ang wangis ng Diyos? Ang wangis ng Diyos, ang gusto niya, katuwiran. Matuwid na buhay. Iyon na ang dapat nating ipamuhay bilang mga iniligtas ng Diyos. Iyon yung i-workout natin. Kasi dito sa daigdig, ang dyablo nandyan pa rin na ang gusto niya, i-insist sa atin na mamuhay pa rin tayo sa kalikuan. Yan ang trabaho niya. Bago na nga yung buhay natin. Gusto niya, ibalik tayo sa dati. Kaya yan po, kaya kailangan meron tayong i-work out bilang mga iniligtas na ng Diyos. Ano pa pong nakapaloob po dyan? Ang ibig sabihin ng work out your salvation, become Christ-like life. Yon, mamumuhay tayo ayon sa buhay na meron ang Panginoong Yesus. Yon, ipapamuhay natin yung mga katuruan niya, yung salita niya, ipapamuhay po natin yon. Ano pa po? Save people, live, save lives. Ibig sabihin, yung mga ligtas ng tao, ang pamumuhay niya ay niligtas ng buhay. O, di ba ba? Ano pa po? Work out your new saved life. O, talagang merong i-work out, mga kapatid. Kaya, kapag ang isang tao na iniligtas na ng Panginoon, ay nanatili doon sa, yay, ligtas na ako, yay, tapos wala nang ginawa. Babalik po yun sa dating buhay. Kasi hindi siya nag-pursue na mag-obey sa mga instruction ng Diyos. Kasi di niya alam kung anong klaseng buhay yun. Di ba? Wala namang tayong alam. Ano ba yung new life na sinasabi? Nakasulat po yun sa Bible. Hindi tayo nagpatuloy. Hindi tayo nag-obey, nagpatuloy. Wala tayong malalaman. Hindi natin alam na meron palang mga instruction. Ano yung uri ng buhay ng isang ligtas na. Amen po ba? Ngayon, ito naman po yung isa na sabi nila, dahil doon sa pagsunod natin, pinagtatrabahuhan natin yung kaligtasan. Ito naman po yung isa. Work for your salvation. Hindi po ito yung paniniwala natin. Kasi sabi nila, kayo pinagtatrabahuhan nyo ang kaligtasan, kaya kayo ganyan, kanda hirap-hirap na kayo dyan kasi pinagtatrabahuhan nyo. Hindi po. Work for your salvation, magkaiba yan sa work out your salvation. Ang work for salvation, ang ibig sabihin po niyan, you work to earn your salvation. Ano pa po? Salvation can never earn. Salvation is God's gift. Kaya yung ginagawa natin ngayon, hindi po ito ginagawa natin, yung pagsisikap natin na sumunod sa kalooban ng Diyos with fear. Hindi ito para mag-earn tayo ng kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan ay libre. Natanggap na natin yon, libre yon, binibigay ng libre sa mga gustong makatanggap. Ang ginagawa po natin ngayon, i-work out na lang natin ang buhay na kung saan ibinigay ng Diyos. Mamumuhay tayo bilang ligtas na. Di po ba? Yan yung mahalagang bagay na kailangan nating maunawaan dito sa work out your salvation with fear and trembling. Ano naman po ang ibig sabihin ng fear and trembling dito? Ito po ba yung nanginginig, takot na takot? Hindi po. Ang ibig sabihin po niyan ay a deep sense of reverence, awe, and respectful obedience towards God.
rather than a feeling of terror and dread. A commitment to living a life that honors Him. Ito po yon na sa pag-workout natin ng salvation, kailangan with fear and trembling. Na itong mga pagde-demonstrate natin ng buhay ng isang iniligtas na. Yon, di ba? Gagawin natin yung mga instruction na yon, kung ano yung mga dapat nating gawin. Di ba? Tinuturo sa atin yon na mamumuhay tayo ayon sa katuwiran ng Diyos, ayon sa kabanalan ng Diyos. Gagawin natin yon ng hindi napipilitan. Kundi, with deep sense of reverence and respectful obedience towards God. Ngayon, para maintindihan po natin yung sinasabi dito ni Pablo na fear and trembling, ang illustration po nito ay yung halimbawa, nabingit tayo sa mahirap na sitwasyon. Ano po ba yung mga mahihirap? Kunyari, merong baha, muntik na tayong malunod. Merong sunog, natrap doon sa loob ng bahay. Hindi makalabas kasi puro apoy na. Tapos, biglang may dumating, tumulong sa'yo, iniligtas ka. Ano yung feeling na nararamdaman natin nung time na yon? Di po ba, grabe ang feeling na meron, grabe yung pasasalamat mo sa taong yun. Di ba? Grabe yung parang ang taas ng pagtingin mo sa kanya. Dahil gumawa siya ng buwis buhay para iligtas ka. Di po ba? Ganon yung magiging feeling natin at magiging reaction natin. Labis yung pasasalamat natin sa taong gumawa ng pagliligtas sa atin. Di po ba? Naka-experience na po ba kayo ng ganon? Na, kunyari, halimbawa, naku, kung di dumating si kapatid, naku, siguro patay na ako, yung ganon. Di po ba? Yung feeling na parang malapit ka nang makulong dahil sa may nagparatang sa'yo na ikaw ay gumawa ng ganitong krimen, tapos biglang may dumating at ipinagtanggol ka, hindi ka nakulong. O di ba? Ano ba yung feeling na doon sa taong gumawa sa iyo ng mabuti? 'Di ba? Parang labis na pasasalamat na hindi ka magkamayaw sa pasasalamat sa kanya, na gusto mo siyang i-please, gusto mo siyang bigyan ng kung ano-ano bilang pasasalamat dahil doon sa kabutihang ginawa niya sa iyo. 'Di ba? 'Yun yung illustration dito ng work out your salvation with fear and trembling. Sapagkat ang Diyos higit pa sa mga kabutihang naranasan natin sa ating kapwa. Higit yung kabutihang ginawa niya sa atin. Kung mayroon tayong pakiramdam na ganon sa mga taong gumawa sa atin ng mabuti, na halos, di ba, pag may tumulong sa'yo, na ikaw ay lugmok na sa kahirapan, tapos may tumulong sa'yo. Di ba? Halos paglingkuran na natin siya dahil sa utang na loob. Halos kung anong pabor ang hingin niya, ibibigay natin dahil labis tayong nagpapasalamat. O di po ba? Tao po yun. Paano pa yung ginawa ng Diyos? Ano po ba ang ginawa ng Diyos? Higit doon sa ginagawa sa atin ng ating kapwa ang ginawa ng Diyos. Ano po ba ang ginawa ng Diyos? Tayo po ay iniligtas saan? Sa impyerno. Ano ang ginawa ng Panginoong Hesus? Tinubos niya tayo. Nagdusa ang Panginoong Hesus. Naghirap, tiniis, hinubad ang katangian ng pagkadiyos, bumaba dito sa lupa, namuhay ng katulad ng ordinaryong tao para ipadama ang pag-ibig ng Diyos. O di po ba? Higit
ang ginawa niya sa kanino mang tao. Di po ba? Walang makakapantay nun. Ngayon, ano ang treatment natin sa Kanya? Iniligtas niya tayo. Kung doon sa tao, grabe tayong magpasalamat. Halos, dahil sa utang na loob, magpaalipin tayo sa Diyos. Gaano natin siya susundin? Dapat, meron tayong obedience with fear. Kaya nga sabi ni Pablo, work out your salvation with fear and trembling. Kaya nga po, bilang mga Kristiyano din, napakahalaga po nito sa atin sapagkat kung hindi natin ito ma-analyze, casual lang yung pagtrato natin sa Panginoon. Casual lang yung pagpipray natin sa Kanya, yung pagsamba natin sa Kanya. Casual lang yung pagtrato natin doon sa mga ipinagagawa niya. Hindi tayo masigla, hindi tayo interesado sa mga gawain niya, hindi tayo interesado sa pinagagawa niya. Diba? Pero kung nauunawaan natin na grabe pala yung ginawa ng Panginoong Hesus, yung response natin, ganun din, Lord. Ako po, gusto ko lang po i-share yung na-experience ko po. Kaya po ako ay nagpapatuloy hanggang ngayon sapagkat nung naunawaan ko po na ang Panginoon pala grabe, ang Diyos pala grabe, mahal na mahal niya pala ang mga tao kasama ako. Na-realize ko na biruin mo, siya pala ay Diyos. Tapos bumaba dito sa lupa, tapos ipinako sa krus para lang tubusin ako. Sa biyaya po ng Panginoon, nung naunawaan ko yon, sabi ko sa sarili ko, Lord, salamat sa ginawa mo. Kaya, mula ngayon, Lord, ayokong mapahiwalay sa'yo. Gusto ko paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. Kaya iyan po yung nagmo-motivate sa akin. Kaya ako, hanggang ngayon, pinagpipray ko yan. Kasi may times na, syempre, may mga discouragement, may mga mararanasan din naman talaga tayo na talagang maapektuhan tayo. Kaya nga, ang prayer ko sa Panginoon, patuloy kong ipinagpipray, Lord, hawakan mo ang buhay ko dahil ayokong mapahiwalay sa'yo. Sapagkat minsan tayong mga tao, minsan nangihina. Di po ba? Hindi tayo perfect pa. Tayo ay may mga damdamin na nasasaktan. Minsan, kapag nasaktan tayo, minsan umeepekto yon. At nagdudulot yun ng panghihinawa. Kaya nga po, ako lagi kong pinagpipray yon, Lord, hawakan mo ang buhay ko. Ayokong masayang yung ginawa mo sa buhay ko at ayaw ko rin naman talaga na mapunta sa impyerno. Di po ba? Kaya hanggang ngayon, talagang walang pwedeng mag-discourage sa akin. Ako'y magpapatuloy. Ika'y aking iibigin at paglilingkuran. Lagi kong pinagpipray yan kasi syempre kailangan nating humingi ng tulong sa Diyos. Sabagat sa sarili nating kakayahan, di natin kaya yan. Daming kalaban, daming temptation, daming suffering, dami yan. Habang tumatagal ka sa pananampalataya, pabigat ng pabigat yan. Pag bagong manampalataya ka pa lang, light pa lang ang mga temptation at pagsubok. Pero habang ikaw ay lumalalim sa pagsunod sa Diyos, pabigat ng pabigat din yan. Kaya talagang hindi pwedeng hindi tayo mag-workout. Yan, mga kapatid. Kaya dito po, ano yung mga i-workout natin bilang mga iniligtas na ng Diyos? Ano-ano po ba ito, mga kapatid? May 3 bagay lang po dito, pero marami pang iba. 3 lang po na ito ay mahalaga. Number 1, things to work out as a saved person. Number 1, live a new life. Mahalagang mahalaga ito, mga kapatid.
na tayo po binigyan na ng bagong buhay. Sa paningin ng Diyos, bago na tayo. Bagamat kung minsan nagdududa pa tayo, bago na nga ba ako? Bakit ganoon? Tinatablan pa ako ng galit, ng inggit. Temptation po yan na ginagawa ng kaaway para manatili ka uli sa inggit, sa galit. Pero ikaw ay bago na sa paningin ng Diyos. Nilinis ka na, hinugasan ka na ng kanyang dugo, sa paningin niya, ikaw ay matuwid. Ngayon, ito yung kailangan nating i-work out. Yung new life. Bagong buhay. At ang bagong buhay ay inaaral sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi nandyan yung mga katangian ng binago na ng Diyos na dapat taglayin natin. Kaya mayroong pag-work out. Hindi pwede yung after natin na binigyan ng new life, wala na tayong gagawin. Delikado yun. Kasi ang dami talagang temptation para pabagsakin tayo. Para i-tempt tayo. So yan po. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Bago na tayo mga kapatid. At ano ang kailangan nating gawin? I-work out po natin yung new life na yon. Kailangan pagsikapan natin na lahat ng mga hindi na mga old sinful nature natin ay talagang ma-eliminate na siya. Yan ang i-work out natin. Pangalawa, live as light. Mamuhay tayo bilang ilaw. Yan po ang tungkulin natin. Na tayo po ay maging ilaw at asin ng sanlibutan. Sa pamagitan ng ano? Sa pamagitan ng ating binagong buhay. Yan yung ipapakita natin. Na tayo dati, kung tayo ay dati atitigas ng ulo, mga gumagawa ng mga bagay na masasama, pero ngayon, hindi na, yun. Yun yung patotoo natin. Yun yung i-work out natin. Na mamuhay tayo ayon sa katuwiran ng Diyos. Sinasabi dito sa Pilipos chapter 2, verse 14 hanggang 15. Ayan, sabi po dito, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang tutol at pagtatalo upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos. Malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. So yun, maging ilaw po tayo. Kasi dito sa daigdig, talagang lahat nandito na. Lahat ng kasamaan nandito na. Ngayon, ang sabi ni Pablo, kailangan maging malinis tayo at walang kapintasan sa gitna ng mga taong ito. At paano yun mangyayari na maging malinis tayo at walang kapintasan? Paano yun mangyayari? Kung hindi tayo nag-aaral ng Biblia, kung hindi tayo nagpipray, hindi mangyayari yun ng instant. Yan ay mangyayari sa tuloy-tuloy na pag-aaral, kaya mahalaga yung ganitong pagtitipon. Amen po ba mga kapatid? Yan kasi yung tungkulin natin, maging ilaw tayo. Ibig sabihin, makikita yung kaya palang mamuhay ng matuwid. Kaya palang makapamuhay ng malinis. Kaya palang makapamuhay ng ano po, yung sinasabi dito ni Pablo na malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko ang pamumuhay. Kaya pala. Ibig sabihin, tayo ang magpapatotoo na kaya pala. Kung kaya namin, kaya nyo rin. Dahil sa tulong ng Diyos. Yan yung i-work out natin. Tayo, una po, ay pamuhay natin yung new life. Pangalawa, mamuhay tayo bilang ilaw. Pangatlo, live as disciple or follower of Christ. Yan po yung i-work out natin. Sabi sa Lucas 9, verse 22, ang sabi po, 23, sabi po dito, Lucas 9:23, Lucas 9:23, ang sabi po dito,
At sinabi niya sa lahat, kung ibig ni numang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Yan po yung i-workout natin. Kailan? Araw-araw daw po eh. Kailangan nating araw-araw na pasanin ang krus at sumunod. Yung salitang sumunod. Araw-araw, mga kapatid. May sakripisyo po talaga sa pag-workout. Sabi dito, kung ibig ni numang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. O diba? Yung araw-araw na pagpasa ng krus, ibig sabihin, sakripisyo yun. Na kailangan mong i-overcome yung mga suffering, yung mga temptation, at sumunod. So, yun po yung nakapaloob dito sa workout your salvation with fear and trembling. Kaya ibig sabihin, yung sinasabi nila na pag naligtas ka na, ligtas ka na kahit anong gawin mo. Hindi po pwede. Pag ligtas ka na, ang gagawin mo, yung gusto ng Diyos. Hindi na yung gusto natin. Alipin na tayo ng Diyos. Yun po talaga ang totoo. Siyempre, pag alipin na tayo ng Diyos, may gagawin. May alipin po ba na walang ginagawa? Siyempre, may ginagawa. Ang gagawin natin, yung ipinagagawa ng Diyos, ito yung ating i-work out. Yun. Bilang mga bagong Kristiyano, sa mga bagong Kristiyano po, ito po yung katotohanan. Na ngayon, kayo po ay nakatanggap ng pagliligtas ng Diyos, kayo po ay ligtas na, pero kailangan po nating magpatuloy para maintindihan natin ano ang klase ng buhay ng mga iniligtas ng Diyos. Ito yung pag-aaralan natin sapagkat nandito nakasulat lahat yun. Yung katangian ng isang iniligtas na ng Diyos. Anong klaseng buhay dapat meron siya? Ayan po. Sa mga lumang mga manampalataya naman, sa mga matatagal ng mga Kristiyano, tayo po ay magpatuloy. Sapagkat kung di po tayo magpapatuloy, halimbawa, bagong Kristiyano tayo, ang init-init natin, ang sigla-sigla natin, talagang nandun yung fear and trembling na paglilingkod. Labish yung yung respeto sa Diyos, sa gawain ng Diyos, very active tayo, pag sumamba tayo, paiyak-iyak pa tayo, di po ba? Talagang paluhod-luhod pa tayo, pag sumasamba, pag nagpipray, na nakadapa, grabe. Talagang larawan siya ng yung labis na, meron siyang labis na paggalang at pagkilala sa Diyos. Sa mga bagong Kristiyano. Masasabi ko na yun yung pag-ibig na first love na sinasabi sa pahayag. Ganon ang pag-ibig ng mga bagong Kristiyano, ang init. Pag tumatagal na, may nangyayari po. Yung iba, hindi nananatiling mainit. Yung iba, medyo nababawasan ng init. Pag nababawasan ng init, yung dating masigla siyang naglilingkod sa Panginoon, masigla siyang sumusunod, sumasamba, nananalangin, pagka nabawasan na yung init, bawas na rin yung kanyang ginagawang pagsunod sa Panginoon. Yung pagsamba ay casual na lang. O di po ba? Yung pagbabasa ng Bible, kung kailan na lang niya gusto, yung pagpipray, hindi na mahalaga, ayun po ang nangyayari. Kapag nababawasan na yung init, napapansin niyo po ba yan sa ating mga buhay? Kasi ako, napapansin ko yan sa aking buhay, na talagang ganyan ang nararanasan. Kapag tayo ay nagpabaya, talagang yung init ng pagmamahal sa Diyos, bumababa siya. Ngayon, malahiningan na ang ating pag-ibig sa Diyos. Kapag hindi pa rin tayo
na hindi pa rin tayo, kumbaga, gumawa ng solusyon para makaalis tayo sa ganitong kalagayan, magtutuloy-tuloy yan. Kapag nagtuloy-tuloy, yung mainit, nagiging malahininga, yung malahininga, magiging malamig. At yan ang malungkot na nangyayari sa isang iniligtas ng Diyos. Na dati mahal na mahal niya ang Diyos kasi, Lord, salamat, ako'y iniligtas mo, ako'y isang ganito, pero binago mo, Panginoon. Kaya Lord, talagang grabe yung pagsamba. Pero kasi nababawasan yan sa iba't ibang kadahilanan. At kapag malamig na, ay, mahirap na kalagayan po yan. At yan po yung kailangang wag mangyari po sa atin. Kaya nga, ang tanong, do we still work out our salvation with fear and trembling? Di po ba? Ano sa palagay natin? Nandun pa rin ba yung init, yung alab, yung grabing desire na parangalan ang Diyos, na paglingkuran ang Diyos? Masaya pa rin ba tayo na siya ay pinaglilingkuran, siya ay inaawitan? Ayan. Tayo po ang nakakaalam nun sa ating pong mga buhay. At kung nakakaramdam na tayo ng panlalamig, ang solusyon lang po doon, magsisi. Ang Diyos, lagi lang naman po yung naghihintay sa mga anak niya na magsisi at mag-umpisa uli. Ganun man po ang Diyos mahabagin po ang Diyos. Kaya lang, yung kahabagan na yon, wag nating abusuhin. Sapagkat yung Espiritu ng Diyos na ibinigay sa atin, napipighati po yon. Pag ulit-ulit natin siyang dinidisrespect, hindi pinakikinggan, napipighati po yun. Kaya nga sinasabi sa Biblia na, do not quench. Yung quench, yung parang apulahin yung apoy ng banal na Espiritu. Kasi pag inapula mo yon, mamatay yung apoy. Pag wala ng apoy sa ating puso, matamlay na tayo. At mahirap na kalagayan yon. Bagamat ang Diyos ay sagana lagi ang kanyang habag, na kapag ang mga anak niya nagpakumbaba, lumapit, sasagana uli yung biyaya niya. Kaya dito po, God is working in you, God is working in me, He gives the desire, He gives the power. At ano po ang kailangan natin? Yung will na iniligay niya sa atin, talagang gamitin natin yon. Yung will ng Diyos ang talagang pairalin natin, hindi yung will natin. Kasi ang will ng tao, ang gusto ng tao talaga, ayaw niyang gawin yung mga bagay na hindi naman niya nakasanayan, lalo pa pag mahirap. Ayaw ng tao niyan. Pero ang Diyos naglalagay ng will. Nasa sa atin kung yung will na yon, maging will din natin. Amen po ba? Kaya magagawa po natin na i-pursue yung obedience with fear. Bakit? Sapagkat, sinasabi nga po dito sa verse na pinag-aaralan natin, na, sabi po dito, yung sa verse 13, sabi dito, God, for it is God who works in you, both to will and to do for His good pleasure. Ibig sabihin, ang Diyos working in you, working in me. Ano ang ginagawa niya? Tinutulungan tayo. Kung ang Diyos nga, work ng work sa atin, work ng work, lagi tayong pinapaalalahanan, nagpapadala ng mga kapatiran para i-encourage tayo, nagpapadala ng mga pastor para turuan tayo. Tapos tayo naman, yung work na ginagawa ni Lord, binabaliwala natin, ayaw din nating mag-work. Wala nang magagawa ang Diyos doon. Kasi ang Diyos,
Hindi tayo ginawang robot. Kumbaga, ikaw yung magpapasya sa sarili mo. Tayo ang magpapasya. Kaya talagang masasabi ko po na kaya po nating ma-pursue yung obedience with fear. Kaya po natin. Dahil sinasabi ni Pablo, God is working on you. God is working in me. Kaya, kaya nating makaalis sa mga klase ng sitwasyon natin na yung wala na tayong gana, wala na tayong sigla, parang napipilitan na lang tayo na sambahin ng Diyos, na paglingkuran ng Diyos. Kaya po nating makaalis doon. Bakit po? God is working in you, God is working in me. Kaya, ano naman po ang consequences kapag hindi natin, kumbaga pinabayaan natin na hindi natin work out yung ating salvation. Ayan po yung mga consequences of neglecting working out your salvation. Number 1 po, spiritual stagnation. Yung spiritual stagnation, katulad po siya ng, halimbawa, ito, tubig na hindi umaagos. Nakapirmi lang. Hindi nag-grow. Yun po ang mangyayari kapag hindi tayo nag-work out ng ating pong salvation. Hindi na tayo uunlad sa pananampalataya. Kasi wala tayong ginagawa. Di po ba? Pangalawa, weakening of faith. Talagang kapag pakinig lang tayo ng pakinig ng mga tinuturo sa atin, tapos hindi natin wino-work out yung mga dapat nating gawin, hindi po titibay ang pananampalataya natin. Hihina po yung pananampalataya natin. At ang panghuli na posibilidad na mangyari kapag hindi natin nasolusyonan ito, number 3, potential for backsliding, pagtalikod. Pagtalikod sa pananampalataya sa Panginoon. Ito yung kauwian. Kaya nga po, kung tayo, pababayaan natin ang ating mga buhay espiritual, ito po ang pwedeng mangyari. At ang Diyos ayaw na mangyari ito sa atin. Kaya nga po, pinadala niya ang Holy Spirit para tulungan tayo. Kaya lang kung di tayo nakipagtulungan, wala rin namang magagawa. Tayo pa rin yung may kapangyarihan sa ating pong mga sarili. Kaya dito po sa ating pong conclusion, in soaring high, obedience to God is very important. Therefore, it should be pursued. There are 2 aspects of pursuing obedience. These are pursuing obedience faithfully and pursuing obedience with fear and reverence. Along with this pursuit is the generous grace of God to those who want to obey His will. Kaya nga po, mga kapatid, talagang wala tayong maidadahilan sa Diyos. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay masagana. Di po ba? Sabi nga po ni Pablo, God is working in you. Ang tumutulong sa atin ay hindi ordinaryo, ang Diyos. Tinutulungan tayo. Kaya may maidadahilan po ba tayo sa Diyos? Sang araw? Pwede po ba nating idahilan na, Lord, hindi ko na isulong yung matapat na paglilingkod sa iyo kasi nadaig ako ng temptation, ng suffering. Malinaw po na sinasabi dito sa Biblia na ang grace ng Diyos ay pinasagana na sa atin. Kaya malinaw na kaya po natin gawin. Ano po? Yung mga bagay na patuloy natin gawin. Pursue obedience. Ano po yung dalawa? Pursue obedience faithfully and pursue obedience fearfully. Kaya yan po yung patuloy nating pagsikapan at pagpursigihan sa ating pong mga buhay sapagkat hindi naman po yan mawawala ng kabuluhan
yung mga pagsisikap natin, mga pagtitiis, lahat yan ay alam ng Diyos. At isang araw tayo ay tatanggap ng reward kung hindi tayo magpapadaig ng anumang mga suffering, temptation, at iba pang mga bagay. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita sa araw na ito. Tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, sapagkat tunay na ang kabutihan mo ay walang makatutumbas, na ikaw, O Diyos, Panginoong Hesus, ay bumaba dito sa lupa upang kami ay iligtas. At bilang mga iniligtas na, ay ipinadala mo pa ang banal na Espiritu upang kami ay tulungan na makapamuhay ayon sa iyong katuwiran at upang magawa namin ang aming pong mga tungkulin upang magpatuloy kaming malakas, matatag sa pananampalataya at magawa namin ang aming mga tungkulin habang naririto pa kami sa lupa. Kaya salamat ng marami sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Patuloy, O Diyos, na panalangin ko sa mga kapatid kong narito, ganon din sa mga nasa live streaming, na kami, Panginoon, magpatuloy na sumunod sa iyo ng may katapatan. Ikaw ang magbibigay sa amin patuloy ng biyayang kalakasan, ng desire at ng will para ito'y aming pong magawa. Patuloy po namin ipinagkakatiwala sa iyo ang aming pong mga buhay. Hawakan mo po kami, Panginoon, at yung aming pong mga pagsisikap ay patuloy na maging kaluguran mo po ito, O Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa, ang mga narito, ganoon din ang mga nasa live streaming. Salamat ng marami, O Diyos. Banal na Espiritu, maraming salamat sa iyong pamatnubay at pagsama mo po sa akin at sa bawat isa po sa aming narito. Ito po ang aking panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.